Isa sa pinakamahirap na bagay para sa maraming tao ang bitawan ang pagkontrol kasi pakiramdam natin kung hindi tayo ang mag-aasikaso, walang maayos na mangyayari. Pero ngayon, pag-usapan natin kung bakit ang pagkontrol ng lahat ay hindi palaging nagdadala ng kapayapaan. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang Proverbs 16 verse 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at matutupad ang iyong mga panukala. Napansin mo, dalawa lang ang instruction dito. Una, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Pangalawa, matutupad ang iyong mga panukala. Ibig sabihin, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala kang gagawin. Gagawin mo ang iyong parte pero ibibigay mo ang resulta sa Kanya. Marami sa atin ang nagtatrabaho ng sobra. Hindi dahil masipag lang tayo, kundi dahil takot tayo na kung hindi tayo ang magkontrol, masisira ang lahat. Takot tayo na kung hindi natin hawakan ng mahigpit ang bawat detalye, mapapalpak ito. At ang resulta, pagod tayo, stress tayo, at kahit gaano tayo kasipag, hindi pa rin tayo nakakaramdam na sapat ang ginagawa natin. Kasi ang problema ay hindi ang dami ng ginagawa natin. Ang problema ay kung kanino natin inilalagay ang tiwala natin, sa ating sarili o sa Diyos. Si Jose sa Biblia, binalak ng kanyang mga kapatid na patayin siya. Ibinenta nila siya bilang alipin, nakulong siya ng walang kasalanan. Sa bawat punto ng kanyang buhay, wala siyang kontrol sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero sa bawat sandali, nagtiwala siya sa Diyos at ang lahat ng mga bagay na wala sa kanyang kontrol, ginamit ng Diyos para sa mas malaking layunin. Baka ngayon may sitwasyon ka na sobra mong hinahawakan dahil takot kang bitawan. Baka isang relasyon, baka isang trabaho, baka isang pangarap na matagal mo nang pinaghandaan at pakiramdam mo kung bibitawan mo ito, mawawala ang lahat. Pero sinabi ng Proverbs 16 verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at matutupad ang iyong mga panukala. Ibig sabihin, ang pagbitaw sa kontrol ay hindi katapusan ng iyong mga pangarap. Ito ang simula ng katuparan nito sa kamay ng Diyos. Ngayong araw, baka may isang bagay na hawak mo ng sobrang higpit na alam mong kailangan mong ibigay sa Diyos. Hindi mo kailangang malaman kung paano magiging maayos ang lahat. Kailangan mo lang gawin ang isang bagay. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ibinibigay ko ito sa iyo. Hindi ko na hahawakan ito ng mag-isa. Ikaw na ang bahala. At pagkatapos, magtiwala ka, gawin mo ang iyong parte at hayaan mo ang Diyos na gawin ang Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, maraming bagay ang hinahawakan namin ng sobrang higpit dahil takot kaming bitawan ito. Ngayon, isa-isa naming ibinibigay sa iyo ang mga bagay na matagal na naming dala ng mag-isa. Ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, ang aming mga relasyon, ang aming mga kinabukasan. Hawakan mo ang lahat ng ito at gawin mo ang iyong kalooban. Nagtitiwala kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan, ang tunay na kapayapaan na hindi nagmumula sa pagkontrol ng lahat. Nagmumula ito sa pagtitiwala sa Diyos na hawak ang lahat. Ibigay mo sa Kanya ngayon. I-share mo ito sa isang taong sobrang kumapit sa mga bagay na kailangan na niyang bitawan. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.